Ayan po. Yan. Oo, ganyan po karami ang dineploy po dito mismo. Papansinin niyo po mga kaibigan, kargado po sila ng mga dibala, talagang nakapul ano sila eh. Parang yan, parang pupunta yata sa gera to eh. Ang dami po nila, mga kababayan. Ito po, ang dami. Ayan, ganyan po sila kadami ang dineploy po dito mismo sa harap ng KOGC. So, ganon. Yan po ang inyo pong makikita mismo mga kaibigan ko. Grabe, ang dami mga di ano talaga sila, mga di baril and also kargado ng pala. So, ganyan ho karami sila ngayon dito mga kaibigan. Hindi, ang atin naman mga kapulisan, mga atin yan, no? Mga sa taong bayan yan, hindi po yan kung sino-sino mga politiko. Kaso, kailangan nilang sumunod sa utos kung ano man ang utos sa kanila. So, dami mga kaibigan, dalawang ano to, ayun, hindi lang dalawa. Marami pa. Bukod pa dyan, mayroon pa dito mga kapulisan sa ating gilid. Ayan, bukod pa dyan ha. Dito pa, mayroon pa dito. Ito mga dibaril talaga eh. Ito yata yung dalawang batalyon na pinadala dito. Ayan mga kaibigan, umakyat na po sila, ang ating po mga kapulisan. And yan po ang ating pong makikita sa oras po na ito. Dito po ito sa harap mismo. Ayan. Saan mo masabi sa pangharas doon sa KOGC sa Davao? Yon, sobra po kaming nalulungkot at masyado nilang pinuwersa ang mga taong sibilyan, na mga taong alagad ng Diyos sa Davao, na kung saan ay pinipersa nilang pasukin na alam naman natin na hindi tama ang kanilang mga pinaggagawa. Sa pamumuno po ng ating BBM Pangag, yun lamang po. Sana po patuloy po tayong lumaban sa mga taong mapagsamantala. Po natin hayaan na usalan ng ating mga bibig upang hindi natin mapahayaan ang ating mga saloobin dito sa administrasyon nito. Yun lamang po, at maging matatag po tayo lahat at lagi lang po tayo sa tama, mga kasama. Sir, tanong dito sa anti-drugs advocate. Kailan po yan, sir, nag-umpisa? Ito po ang anti-drugs advocate. 2014 pa po ito, tinatag ng ating butihing ex-PDEA agent na patuloy na lumalaban sa droga. At ito ay hindi lamang po laban ng aming grupo, kundi laban po ito ng mamamayang Pilipino. At kailangan po natin na bantayan ang ating mga pamilya upang hindi sila mahikayat ng masasamang loob at mahikayat sa nagumamit sa illegal na droga. Yun lamang po. Sir, mabalikan ko lang sa yung nangyari nung hearing sa Senado. No? So, sir, para bilang pamangkin o kamag-anak po ng ating ex-agent Morales, so, ano po naramdaman nyo na ibis na tulungan siya na mailabas mo ito? Ano mas parang ginigigit pa sa bayan? Yun nga po nakakalungkot sa Senate hearing. Nangyari po kasi ang lantaran na pagdepensa sa ating pinakamataas sa Senado o sa mga politiko na siyang dinidepensahan ng mga senador na sa pangunguna ni Jingo Estrada at si Jesus Cordero. Sana po ay magpatuloy ang hearing na ito. Wag po sana nilang baliwalain ang issue na ito dahil napakabigat po nito. At ito po ay nakasalalay ang ating kapakanan, ating mamamayang Pilipino. Yes, sir, mensahe na lang sa ating Pangulo. Sana po ang ating Pangulo ay bumaba ka na sa pwesto para
malaman ng taong bayan na kami pa rin ang masusunod, hindi ikaw. Kami ang nagluklok sa iyo, kami rin ang magpapaalis sa iyo. Lalo't ganyan ang mga panggigipit ng ginagawa mo sa mamamayang Pilipino. Yun lamang po. Ayan, close po. Dito yung daanan. Kaya pabalik tayo guys. Kung sino man na nagbabalak na dumaan ng Rojas Boulevard, close po yung kalsada. Ayan, Kalayaan. Ang daming armed forces of the Philippines. Mga army. Kapantay dito sa Luneta. Ito din dito guys, oh. Yung papuntang Chamorros. Maria Rosa Street. Close. Nakita niyo yan guys, no trucks. All trucks, no entry. Alternate route naman daw. Nandito tayo sa Finance Road. Yung papuntang Rojas Boulevard, close po yung kalsada guys. At sa mga motorista, mga sasakyan, trucks, wag na kayo dumaan doon kasi ngayong June 12, close po yung kalsada. Pabalik tayo. Papunta man sila ng diretso na lang sila dito. Yung mga dadaan ng Rojas Boulevard papuntang Caloocan. Papuntang Baclaran, better na dumaan na lang kayo ng kung galing kayo ng Quiapo, ayan, daan na lang kayo ng yung daan Manila City Hall to United Nation. Yan po yung safe na